Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. And, yeah. Sa mga ayaw ng ganitong klaseng reading, pwede kang umalis, pwede kang mag-leave. Hindi mo kailangan mag-comment kasi honestly, yung mga nagde-negative comment or may mga nagko-comment na hindi maganda, tinatanggal po namin yun kasi ang ini-spread po namin dito is positivity. Ayan. So, yeah. So, let's start your reading. Okay. And once pala na natanggal yung comment, hindi na kayo makakapag-comment next time. Ayan. Dahil ayaw po natin ng negative, ano. Kung gusto mong mag-follow sa akin sa Facebook, ang i-search mo hashtag Virgo Philippines. Okay? Kasi doon nakikipag-interact din po ako doon, guys. Dito sa YouTube, hindi masyado eh. Pero sa Facebook, nakikipag-interact ako doon. So, kung gusto nyo makipag-interact sa akin doon. At saka may mga pinupost din po akong guides doon na pwedeng magbigay din ng guidance sa inyo. Okay? And also, if you want to avail our product, habang kinukuha ko yung main energy mo, this is love reading ha. Kung gusto mo nang hindi nakafocus sa love, inilalagay ko naman po yun sa sa title. Like Virgo career, ganun. Virgo single, okay? So, if you want to avail our product, makikita mo yon sa Unipree. Yun naman ang aking TikTok shop. Follow nyo rin po ako sa TikTok. Yeah, let's start. Ace of Cups. By the way, what I'm wearing right now, kasi may mga nagtatanong yan sa comment, this is rose quartz and evil eye ring. Ayan, available din yan sa aking TikTok shop. Rose quartz, maganda yan for self-love and it also attracts love, guys. Ayang rose quartz tsaka yung crystal na garnet, it attracts love. Natatawa nga ako kasi meron ako niregaluhan niya na teacher. Matagal na siyang single and then biglang after like a month, nagkaroon agad siya ng karelasyon. Okay? And nagtuloy-tuloy na yon until magkaroon na ng plano ng pagpapakasal and baby. You know, and of course, yung love, bago mo ma-attract yun, you should first love yourself. Okay? Ito, yan ang pinaka dapat nyong gawin ngayon, especially kung may mga, speaking. Kaya pala yun ang sinabi ko sa'yo. Dahil yun ang main energy dito. Okay, main energy mo with the Ace of Cups. Okay, punta na tayo sa reading ha. But of course yun nga, if you want to avail this, to learn how to do the self-love or matutunan or matulungan ka na magkaroon ng self-love sa sarili mo, I highly suggest na i-work out mo yung sarili mo with the use of this crystal. And yan din yung sikreto ko, kaya yung iba sinasabi, ba't ka nag-glow up, madam? Well, I have learned how to love myself. Okay? Sa mga, actually hindi nyo alam, pero ang dami kong insecurities in the past to the point na kain ako ng kain, ganyan. Yun yung naging, parang ginamit ko para mawala yung insecurity ko. Tendency, lumobo talaga ako, guys. Dumating sa point na pagbusog ako, magkaiba kasi yon. Pagbusog ako, umabot yung, yung waistline ko ng 50 inches. Yan, 48 to 50 inches, mga ganun. Ngayon, ayoko na sabihin, secret na to. Iba na ngayon. Basta malayo na doon. Okay? Hindi man ganun kapayat na maliit. Basta malaki yung improvements ko, okay? And of course, yun na, because I work on myself, I loved myself, and yun na. Ngayon, balik natin sa main energy mo. The Ace of Cups is here. This is you. This is your main energy. A lot of love. Pero alam mo, with the Four of Pentacles, this is you. A lot of love. Pero ang iniisip mo ngayon, sarili mo. Four of Pentacles.
Maybe yung iba sa inyo, kung may paggastos kang ginagawa ngayon, may kinalaman yon sa sarili mong kagustuhan or sa sarili mo. Okay? Kasi might be in the past, masyado ka naging madamot sa sarili mo, lahat na lang sila. Binigay mo sa mga ibang tao na or maybe with regards to your family, sa kanila mo binigay, masyado ka naging mabait. But now this is you giving this love for yourself, and yung iba pwedeng gumastos sa mga sarili nila during this time. And the Five of Swords is here, Gemini, Libra, Aquarius energy. This is you na you're cutting off something that no longer serves you. Okay? Making changes, hindi lang sa sarili mo, pati sa mga tao, hindi lang sa mga, like sa mga tao, maybe with regards um, to your wardrobe, yan, pwedeng pagtanggal, pagtapon ng mga bagay or mga damit na hindi mo na gusto, or pag-aayos sa mga ito. Okay? Yung iba pwedeng mga tao na parang sa buhay mo, sa sarili mo, ay hindi, kailangan ko na baguhin ang koneksyon, ang relasyon with these people kasi hindi na ito nakakatulong para sa akin. Okay? And the way I see this with the High Priestess, nagiging mas connected ka with your higher self. This is you loving your spirituality, loving your purpose, or loving who you are as a person. Okay? So, malaki ito. Malaki natutulong ito. And maybe you are learning how to acknowledge itong iyong mga spirit guides, angel guides, no? And yung iba sa inyo, nagiging mas connected ka with regards to your spirituality, with regards to, with whatever you believed in. Through prayers, yung iba, mas nagiging connected kay God around this time. Dahil, actually, you have to learn kung paano tanggapin kung ano yung purpose mo dito sa mundo. And in order for you to matutunan na matanggap yon, kailangan tanggapin mo muna yung sarili mo. Okay? May kanya-kanya tayong purpose dito sa mundo. Depende, yung iba medyo mas mahirap ang purpose nila. Pero yung mga lessons na dumadaan sa buhay natin ngayon, yun yung dahilan para mas maging connected ka sa purpose mo. Okay? May nagiging dahilan, mga taong dumadating sa buhay mo, and kaya sila dadating kasi may mga lessons kang dapat matutunan, and also at the same time, para magawa mo yung purpose mo ng maayos dahil mas maya-align ka sa tamang direksyon ng buhay mo dahil dito sa mga taong ito. Person na nakakonect mo pagdating sa love. I really do love this energy kasi it feels spiritual. Para tayong magka-soul tribe dito. When I say soul tribe, pwedeng, I don't know, yung iba sa inyo kaya mo ko kinukuha as guide, kaya ka nanonood sa akin kasi kahit hindi mo ko personally kilala, pero bakit parang ang gaan na pakiramdam mo sa akin, parang ganun. And then parang pakiramdam mo pag nag-usap, parang nakausap mo na ako lagi, or nakausap mo na ako noon pa. 'Di ba? And pag tinitingnan mo ko, especially that's why I always, use my face na mostly. Kung bakit? Kasi mas nakaka-connect ako dito sa inyo eh. 'Di ba? 'Yun na, 'di ba? Unlike pag cards yung nakalagay sa camera, hindi ka makakonect sa akin. Ako nakaka-connect ako sa iyo. No? Pero ikaw, yung iba hindi makakonect sa akin kasi hindi niyo ako nakikita eh. 'Di ba? And iba-iba pag nakikita mo ko. And eto na yung sinasabi ko, might be some of you, magka-soul tribe tayo. Kaya magana pakiramdam mo sa akin kasi maybe in our past life, meron tayong connection. Okay? And maybe I am here in this lifetime to teach you na mas makakonect din sa iyong spiritual purpose around this time. Okay? And maybe you are also someone nga na spiritually connected sa akin. The King of Swords is here, Gemini, Libra, Aquarius energy. Well, this is your person. Pag-usapan natin yung person mo. Alam mo yung person mo, siya yung tipo ng tao na hindi ko pwedeng ipakita kung ano ako. Hindi ko pwedeng ipakita sa'yo yung kahinaan ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo ang emotion ko.
This is like a boss, yung literal na boss sa isang company, sa trabaho. They are the people na parang, of course, yung totoong ugali nila, hindi nila para ipakita sa'yo yun. Hindi sila pwedeng magpakita ng kahinaan sa'yo. Because why? Maybe people will, pwedeng i-judge sila, or this could be you na i-judge siya, or might be there's some sort of responsibility na kailangan tutukan or tuunan ng pansin nitong person na ito kung bakit kailangan niyang ipakita yung ganitong kaugalian. Okay? Or maybe you're dealing with someone who has this energy of parang mataas yung tingin niya sa sarili niya. Or ganun yung pagkakakilala mo sa kanya. Maybe in the past. Maybe, this could be a past person. Parang kilala mo siya as someone na parang ang taas ng tingin mo sa kanya. Or mataas ang tingin niya sa sarili niya. Okay? Pwede kasi mataas din ang tingin mo sa kanya eh. Okay? And the Queen of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Yeah, this is someone who is stable financially. Maybe this is someone na, I don't know, I feel like importante sa kanya ang money, ang career, finances, etc. The Three of Wands is here, Aries, Leo, Sagittarius. This is the energy of parang namimiss ka nitong person na to, pero may kinalaman din ito sa nagpagta-travel. This person wants to travel to see you. I can also, hindi ito para sa lahat, but I can see the energy of a person na pumupunta or gustong, or maybe your person is working sa area na may kinalaman sa transformation, like maybe airport or terminal, mga ganun. Or, I don't know, something to do with transportation. And this person is gusto niyang mag-travel ulit. Emotions for each other. Ano yung emotion niyo sa isa't isa? Hindi to para sa lahat, guys. Hindi to para sa lahat. I'm telling you, especially my soulmate, my soul connection dito. So, Seven of Wands is here. This is your emotions para sa person na to. Well, I don't know, yung iba sa inyo kasi with the Six of Pentacles, mas ang focus mo na is to balance yourself, to balance itong mga tao sa paligid mo. Gawain yung mga, you are being more, although, nagpo-focus ka sa sarili mo, no? Pwedeng, gusto mo rin makita or gusto mo rin mailabas ng mga tao sa paligid mo yung strength nila. This is you with the Six of Pentacles na wait lang, tutulungan kita para mailabas mo yung galing mo. This is you helping other people din naman para matulungan siya kung paano maiaangat ang buhay niya. Parang ganon. Kasi pwede nga realize mo sa sarili mo, hindi all the time ako lagi. Hindi all the time ako yung bigay ng bigay. Some of you, maybe it has something to do with family members na pwedeng nakikita mo medyo parang ang pangit ng dinadaloy or nagiging flow ng finances niya. So, nandun yung pagtulong mo dito sa particular person na to para maging mas maayos yung finances niya. Pero hindi in a way na parang tutulong ka financially. Maybe kung tutulong ka man sa ganun, gamitin mo yung itinulong ko sa'yo para tulungan mo rin ang sarili mo. So, okay. Yung iba, hindi pa to nangyayari, but soon it will eventually happen. Okay? Yung pagtulong sa someone, sa paligid mo, to help them na ma-enhance yung kanilang sarili and yung finances din nila. Okay? Kasi pwedeng, in the past, pwedeng tulong ka ng tulong, walang nangyayari. No, it's about time na ang itulong mo is may kinalaman naman sa kung paano naman i-improve ang sarili nila. Okay? Emotion mo sa person na to, honestly, you are quite parang disappointed with the Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Pwedeng may pag-aaway or pagkakagulo sa inyo ng person na to, no, sa connection na ito, and you're making changes, like mas nagpo-focus ka sa priorities mo with the Two of Pentacles in reverse. And with the Five of Wands, I feel like medyo nagiging sabihin na natin
dahil sa kaguluhan na ito, sa mga changes na nangyayari sa inyo, maybe you have learned how to accept the truth with the Justice card. This is Libra energy. Pwedeng natutunan kang mas paano i-balance ang sarili mo, ang emotions mo towards this person. And mas nag-focus ka sa kung paano mo mas ma-enhance ang iyong skills sa ngayon rather than focusing on this person. Okay? And some of you, I don't know, sinikita natin dito pwedeng yung iba, mahal mo tong person na to, tinanggap mo lang yung katotohanan. Ganun yung energy. Yung iba naman, pwedeng mahal mo siya, pero hindi mo na masyadong, parang hindi ka na masyadong nasasaktan. Parang, yung iba pa nga pwedeng galit pa nga nararamdaman eh. Or inis, or yamot, ganun. You know what I mean? Because of maybe, I don't know, may kinalaman sa marriage. I just saw the energy of marriage. So, pwede may kinalaman sa marriage. Emotion niya para sa'yo. Ay, wait. Maraming message, wait lang. Ang daming card na lumabas. It's like 10 cards or so. So, ulitin ko. Shuffle ko lang ulit. Sana mag-iwan ka dyan ng comments sa baba. Wag lang negative, guys. Kahit po heart-heart lang, malaking bagay sa akin. Negative comments, hindi ko yan inaalaw. Yan. Kasi why? Dumating na ako sa point ng buhay ko na na-insecure na ako sa sarili ko. So, hindi ko na para ibalik yung era na yun, di ba? I have learned how to love myself. And, yung comment ninyo na magpapadegrade doon is not acceptable para sa akin. And, that is how I love myself. Hindi na ako tumatanggap ng negative comments. Dapat kayo din. Okay, na mga nanonood. Huwag niyong hayaan na may nagda-down sa inyo, may nagbababa sa inyo, nagsasabi na ganito, ganyan. Bakit? You have to love yourself. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Lumabas pa rin talaga ito. Ito, lumabas na to kanina eh. Eight of Wands. Judgment, oh wow. Ace of Wands, the Fool. Well, I feel like this person, emotion niya para sa'yo is that although meron siya mga priorities with the Two of Pentacles, I feel like with the Page of Wands, this is some sort of like a message, okay? Or maybe something na nabasa nitong person na to, or nalaman ng person na to, especially around this time, yung sign, the sun, is currently in the sign of Scorpio. Well, kung hindi mo alam yung kung gusto mong malaman yung more about that, you can feel free to go to Unicorn Princess Tarot. Doon may in-upload lang akong video about sun being in Scorpio and ano yung effect niya sa kada zodiac sign. Okay? Astrological reading naman yon, hindi siya tarot. And ngayon, etong Page of Wands, this is showing to me as like pwedeng malaki yung naging effect nitong sun na ito in Scorpio para ma-reveal yung mga secrets, para makita ng person na ito yung mga information na dapat niya makita in order for this person na magkaroon ng judgment, which is awakening maybe sa connection ninyong dalawa, or maybe, I don't know, maybe nakapanood din siya ng tarot readings or nakabasa ng like something to do with the horoscope, or maybe even feng shui, Chinese horoscope, pwede na nating i-include din yon, or any kind of spiritual practices, pwedeng maging daan din para sa person mo, para magising siya sa kung ano yung meron sa connection ninyo dalawa. Okay? This is like advancement pagdating sa spiritual knowledge, dahil yung person mo might be maraming information, not only one but a lot of information ang pwedeng nabasa, nakita, napanood ng person ito, maybe through social media, na naging dahilan para magkaroon ng Ace of Wands, which is like, Ace of Wands is like a seed na itinanim, no?
And once na itinanim na ito or naitanim na ito, it's like nagkaroon na ng ugat. Okay? So whatever secrets ang ma-reveal sa person na ito ngayon, pwede nagkakaroon ng ugat or pwedeng epiphany, breakthrough sa sarili niya na parang, bakit hindi ko to nakita noon? Bakit hindi ko to alam noon? Parang ganun. And then this person pwede nagkakaroon siya ng realization na wait lang. I have to do something. I have to do something about this. So may kailangan akong gawin. The Fool is here. This is something to do with, taking risk, or maybe this person, parang wala siyang pakialam ngayon kung ano yung magiging ending ng connection niyo or ng life niya. It's just that, huwag kang magmadali. Kasi yung learning is a process wherein, for example, ikaw, natutunan mo yung connection niyo ng person na to dahil sa panonood, maybe sa akin or sa ibang tarot trader sa YouTube, basta may kinalaman sa mga learnings din na natutunan mo about spirituality. Ngayon, ginagamit mo ito as a guide. Yung person na ito, maybe nandito pa lang siya, especially with the Ace of Wands, this is a new beginning. Nandito pa lang siya sa process where nagsisimula pa lang siyang matutunan yung mga bagay na pwedeng noon ay hindi mo rin alam. So, back in the days, nung ikaw naman yung nag-aaral or natututo ng mga ganitong bagay, ano yung ginagawa mo noon? 'Di ba? You're trying to resist, tinatry mong pigilan, tinatry mong i-stop, or tinatry mong parang i-process pa sa utak mo. Wait lang, anong gagawin ko, ganito ganyan. Oy, ang dami ko natututunan or ang dami ko nalalaman with regards to my person, pero ano dapat kong gawin dito? Ayoko, hindi ko kaya, mga ganun. And this is what is happening with regards to sa person mo ngayon. Okay? What will happen in the future for the both of you? In the near future para sa inyo ng person mo? Hindi ko alam kung makaka-connect ka or hindi. Kung hindi ka nakaka-connect, huwag mong pilitin. Okay? Maybe yung iba sa inyo, lalo na kung hindi ka lagi nakaka-connect sa akin, maybe I'm not your guide. Or better check yung ibang videos. The Strength card is here. This is Leo energy. Yeah. Speaking. This is the energy of the sun is nandito. You will become more creative. Leo energy, they are the one that is in the spotlight. Yung iba sa inyo, pwedeng may Scorpio ka rin sa chart mo. Like, check your chart, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter. So, magkakaroon ka ng clarity, and also with regards sa pagiging talents or yung skills mo or yung mga bagay na alam mo, pwedeng mag-shine ka dito. Maybe you know how to do makeup, and then in-enhance mo yun, inalabas mo yun, ipinakita mo sa mundo, this is you shining. A lot of people, pwedeng manotice nila yon or mapansin yung mga bagay na yon. And with you do have the Emperor, this is Aries energy. I can see creating something stable para sa sarili mo, para sa mga tao sa paligid mo in the future. And I feel like a lot of people will respect you, makukuha mo yung respeto nila. And with the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, I can see new beginning pagdating sa iyong finances. And Eight of Pentacles, this is you working hard para sa goals mo. By the way, kung gusto mo magkaroon ng new beginning, like this is the right time to do that, especially si Sun is nasa Scorpio, and Scorpio rules transformation. So if there's something na gusto mong i-transform, ayusin, baguhin, lagyan ng action na pwedeng nakatago noon, ngayon ilalabas mo. Skills, talents, yun na nga yung sinasabi ko sa iyo, do that. Okay? And be sure na I forgot to check the date, but I will do another reading about this sa Unicorn Princess Tarot astrological reading, kasi papalapit na naman yung pagkakaroon ng Mercury retrograde, which is ayaw mong magsimula ng negosyo or anything.
especially may kinalaman sa pag-communicate around this time. Okay? So, be mindful kasi Mercury, dahil ikaw ay Virgo, kailangan maging alerto ka pag sa nagkakaroon ng movement ang planet of Mercury, dahil ito yung magiging malaki ang effect sa'yo. Okay? Because Mercury or Virgo ang ruling planet niyan is the planet of Mercury. So, pag may nangyayari kay Mercury, malaki ang magiging effect sa'yo. Mercury retrograde, malaki ang effect sa'yo. By the way you communicate, the way you present yourself sa mga tao, ayan, malaki ang effect sa'yo niyan. And ngayon, Mercury is also in the sign of Scorpio, by the way. So, pwedeng may mga bagay na mapag-usapan ka na may kinalaman din sa Scorpio themes around this time. Okay? So, makausap mo or mapag-usapan. Spiritual connection. Also, maybe yung iba may kinalaman sa sex, may kinalaman sa transformation, may kinalaman sa death and rebirth. So, ayun. Rebirth, yun nga, bubuhayin ulit. Maybe mga business na bubuhayin muli. Ganyan. About your person, your future for your person. Gusto ko yung energy mo ngayon. I really do love your energy right now. By the way, I'm a Virgo sun. My sun is in Virgo, so the Lovers, this is Gemini energy. Queen of Swords, Wheel of Fortune, King of Pentacles, and the Three of Pentacles. I want to clarify the Queen of Swords and the Lovers. The Five of Cups and the World is here. The Hierophant. Well, I really don't like this, honestly. Hindi ko gusto ito sa side ng person mo. I can see na ang isip ng person nito is, I want growth. I want growth. Hindi ko gusto kung ano yung mga meron ako ngayon. I want growth, 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 growth. Okay, gusto ko mag-grow financially. Gusto ko mag-grow as a person. And nakikita natin yung ibang tao na ang tawag dito, suporta sa person na ito, sa kung ano man yung growth na gusto niyang gawin. Yung person mo could also be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Pentacles is here. So, yung person mo might be already stable, pero mas gusto niya pang maging stable to the point na nakakatulong din siya sa iba. You know, maybe ikaw yung tipo ng tao na oo, stable ka, but you are the one who is more helpful sa iba. But itong person na to might be pwedeng yung person na ito is more on makasarili yung kind of energy niya. But this time around, pwedeng na-realize niya, teka lang, my purpose, or especially with the Judgment, yung card kanina, this is a spiritual awakening, is maybe may kinalaman din sa pagtulong sa iba, or maybe focusing on humanitarian purpose, mga ganun. And the Wheel of Fortune, gusto ko sanang i-shoutout. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero gusto ko i-shoutout sana yung yung nag-comment na na next time daw maggawa daw ako ng makeup tutorial. Oy, thank you. Gusto ko itong i-shoutout kasi sobra ako natuwa sa comment mo, kasi talagang I love you na. Ganun. Hindi ko alam. Tuwan-tuwa ako pag may nakaka-appreciate sa akin. Kaya nga sabi ko sa'yo, pag nag-comment ka sa akin, hindi man ako pala comment back, pero talagang tumatatak sa isip ko yun eh. Diba? So, nakakapagpabago ka ng buhay ng tao na hindi mo namamalayan. Kahit ako, guide ako pero nabibigyan mo rin ako ng guide through that. Kasi, oy wow, na-appreciate nila ako, ganyan. So,
Sana mag-comment kayo dyan sa baba. And of course, the Wheel of Fortune is here. Yan. Wheel of Fortune. This person is making changes sa kung ano man yung hindi siya masaya ngayon sa buhay niya with the Five of Cups. This person is, kung may kita mo yung picture, oh, look at that. Look at that. That is a sad woman. That is, hindi ko gusto yung hindi ako mahilig sa palabas, guys, at movie or teleserye. I mean, kasi nga, I'm a person na malakas yung pakiramdam and I'm also an empath. So, kausap ko pa lang yung tao, nararamdaman ko na yung emotions niya. And so, kaya hindi ako pwedeng manood ng basta-basta ng mga movies, like, I don't like to get their energy na nakakaiyak, etc. or what. But, recently, may mga napapanood ako na may kinalaman sa palabas na Pulang Lupa. Well, honestly, kahit mga clips lang yung napapanood ko, hindi ko po kinakaya. Kaya parang hindi ko kayang panoorin yung palabas na yon, which is nasa Netflix daw po yun. You might want to check it out. But anyway, the Five of Cups, this is showing to me as the same energy of that. So, ano yung feeling, ito bakit kinokonek ko yung Pulang Lupa dito sa energy ng person mo? Because sa mga hindi nakakaalam, Pulang Lupa is a movie or rather episode siya, no? Hindi kasi ako nanonood talaga, but it has something to do with yung era, kapanahunan ng mga Hapon nung sumugod sila dito sa Pilipinas, ano yung mga na-experience ng mga babae, kung paano sila naging comfort women nung time na yon. Ibig sabihin, mga ginagamit ng mga Hapon, sabihin na natin para usan, and at the same time, nagsisilbi sa kanila, nagluluto, naglalaba, etc. So, those are the comfort women. And yun yung nakuha kong energy dito. Yun ang nakuha kong energy dito sa Five of Cups. Itong person na to, pwedeng na-feel niya yung feeling na parang I am like a comfort woman o a woman dito sa person or sa situation ko ngayon. Okay? But high chance that this is a person with a lover, kasi this is like lovers is a relationship, connection, tapos Four of Wands at the bottom of the deck, which is home, house, or marriage. So, bakit sinabi kong comfort woman? Yung iba sasabihin nila, hindi lalaki ang person ko. Whether LGBTQIA+, babae, lalaki, anuman gender ng person mo, the energy is that yung person mo, hindi siya masaya kung nasaan siya ngayon. Kasi yung comfort women, that time, no, nasa isang bahay sila, yung doon sa Pulang Lupa, ang sinasabi ko. Pero nandun yung parang nasa impyerno sila. And that is the feeling of your person right now. And in the future, nandun yun. Teka lang, hindi ako masaya sa sitwasyon ko. Nakikita ko yung mga mali dito. Hindi ko naman sinasabing para usan yung person mo, but maybe, pagdating sa sex, sabihin na natin, iungkatin na rin natin yung part na yun. Kasi, andito na tayo. Pagdating sa sex, maybe your person is not happy sa kasex niya. Sa person nakakonect niya. Okay? This person is also feeling na, this is not what I want. Ginagawa ko lang kasi responsibilidad ko. And maybe hindi lang yan, sex, money, etc. Lahat na ng kasama dyan, maybe yung person or people around your person right now are the people na parang nararamdaman niya na hindi ko to gusto. Para lang ako nagtatrabaho dito sa taong to na wala naman akong sinasahod. Okay? You get what I mean? Hindi siya masaya sa sitwasyon niya. And in the future, pwedeng magigising siya sa katotohanan na, teka lang, wala dapat ako dito. Ayoko to. And then, well, as I speak, ang nakikita kong image ngayon is yung isang character sa Pulang Lupa, which is yung madre. Hindi ko alam kung ano pangalan nun artista na yun but it is someone, no, na paladasal, na kahit anong nangyayari sa sitwasyon niya, dasal lang ang nagagawa niya, 'di ba? And masakit man or mahirap man yung pinagdadaanan niya, wala siyang hiniling or wala siyang ginagawa kundi magdasal na lang, magtiwala na lang na eventually time will come na magkakaroon ng pagbabago dito sa sitwasyon ko, etc. And maybe that is your person na pwedeng
sa ngayon is dasal lang ang nagagawa, which is ibabalik kita sa nangyari sa'yo. I'm talking to you. Nung na-realize mo yung spiritual connection mo or nakipag-connect ka with your spirit guides, and the first time na na-discover mo ako, sige, sabihin ko ng ako, or ang YouTube, yung tarot readings, ano yung naramdaman mo about that time? Ano yung gusto mong gawin about that, around that time? Di ba ang magagawa mo lang is magdasal? Di ba ang magagawa mo lang is magtiwala sa divine timing? And ganun ang pinagdadaanan ng person na ito ngayon. Wala siyang magawa kundi magdasal, magtiwala na lang na eventually time will come, mababago ang sitwasyon ko kahit wala akong ginagawa. Okay? And this person is wanting the change with the wheel of fortune in the future. Gugustuhin niya ng pagbabago. Dahil marirealize niya, makikita niya ngayon sa sitwasyon niya na hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.